Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon, kami magado diya sa imong balaan nga presensya, magahatag sa among mga pagpasalamat, pagdayeg, paghimaya nga nakanimo, tungod kay ikaw nagahatag ka na mo og another day, nga di kami magmalipayo na usab diya sa pagsimba kanimo sa Espiritu sa kamatuoran. Salamat Father God sa imong pag-uban ka na mo karon. Nagahangyo kami sa imong panabang, especially sa teaching ministry of God, the Holy Spirit. Nga din mag-enjoy kami diha sa pagtuon sa imong pulong, magmalipayon kami nga nagasimbang na kanimo. Salamat Father God sa imong pagtabang sa matag usa. Tabangyo sa imong alagad. Salamat sa imong paghatag dugang kaalam o kiniya ginatugyan ng tanan, ginapasalamatan nga madawat. In Christ's name, Amen. Okay, mga lingkod ang tanan. Yes, kung ato na pa may wala magatuog kang Kristo Jesus, ingon nga imong Ginoo, atong Ginoo manluluwas. Now is the time, karon ang panahon nga gikinahanglan imong pagatuohan siya. Ingon nga imong Ginoo manluluwas aron nga ma-secure ang imong kinabuhi kung nasa man ikaw padulong sa umalabot ng mga panahon. Ang pulong sa Dios nagaingon, tumuo ka mo kang Ginoong Hesus o maluwas ka mo laki pag inyong panimalay. So si bisan kinsa nga nagatuo kang Kristo Jesus iyang Ginoo manluluwas, iya yung pagkaluwason. Sa John 11:25 usab nagaingon siya, kung magatuo ka mo kanako, no? Sa John 6:37, dili ko kayod ka mo isalikway. So buti pasabot nga sa dahang kita mo tuo kang Kristo Jesus nga atong Ginoo manluluwas, na adunay kita tinuod nga kaluwasan. Ug mao na siya ang pinaka-importante nga dapit nga diin pagabuhaton sa usa ka tawo ang pagdesisyon sa pagtuo kang Kristo Jesus para sa iyang kaluwasan. Now human niya na sa dihang kita luwas na ang sunod niya na mao na nga unsaon na to pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios. Unsaon na to pagkinabuhi nga in fellowship with God. Kay mao kana ang ginatan-aw sa Dios sa atong kinabuhi. Gusto niya ang atong kinabuhi nagkinabuhi diha sa pagpakig-uban, pagpakigsandurot sa Dios. Now, subok kayo nga sa tanang katawhan sa mga kalibutan, gamay lamang kayo ang porsyento nga diin nakabaton niini. O dili man gani nakabaton na niini ang nagabalingkamot nga makakabot niini. Kasi ang usa ka tawo kung dili siya doktrinado, dili siya makakabot niini. Hangtod nga usa ka magtutuo, magkugi sa pagtuon sa pulong sa Dios, maga-focus, maga-concentrate o magapaminaw sa pagtuon sa pulong sa Dios. Hangtod nga ma-absorb niya ang pulong sa Dios, ma-metabolize, masabtan, gituuhan niya ang pulong sa Dios. Sa dihang mosulod niya sa iyang kalag, mao na nang tinuod nga mahitabo nga adunay kausaban ang iyang kinabuhi. Mausog ang iyang perspective. Imbis kalibutanon ang iyang panglantaw, mahimo na nga langit nun ang iyang panglantaw. Dili na niya focus ang kalibutan, dahil hibalo siya nga ang mga butang sa kalibutan lumalabay lamang. Ang focus sa iyang kinabuhi, muna ang mga butang na adunay value sa eternity. So muna ang sunod, after nga maluwas ka, no? So dapat masabta na to ang atong kinabuhi nga in fellowship with God. Now, unsa ang word nga in fellowship with God? In fellowship with God, you are with God, you are in fellowship with God because there is no sin in your life at that time. In time. Buti pa sa buot nga niya na nining panahon na karon, walay sala ang imong kinabuhi sa tubangan sa Dios. That's why you are in fellowship.
Because there is no worship if there is sin in our life. Dili ka makasimba sa Diyos kung adunay sala imong kinabuhi. Kung mo ka na importante kay nga masabtan ka na nato ng mga magtotoo. Kasi today, sigurado ko, daghan kay nasa simbahan karon. Pero nagasimba sila, wa sila kabalo sa sistema, basta kinaalam sila sa simbahan, apil sila sa kanta-kanta o kung sa palang ilahang mga rituals nila. Pero wala sila kasabot sa ilang kinabuhi nga na-day siya isala, wala yung tinuod nga pagsimba niya. Dili madawat sa Diyos kan ang pagsimba. That's why gina-emphasize ko nato dinhi kanunay, before kita magkasugod, magagamit kita sa rebound technique. Wala gila yung pamaagi nga din ang usa ka magtutuo, mahimong in fellowship with God. Wala gila yung pamaagi, 1 John 1:9. Mahimong kang in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, ready to learn Bible doctrine and apply Bible doctrine in your life. So there is no genuine worship sa dihang usa ka magtotoo adunay sala. Ang dili magtotoo, wala gyud na sila rason nga makasimba sa Dios. There's no way na makasimba sila sa atong buhay ng Dios. Apan ikaw sa dihang nagatuo na ikaw kang Kristo Jesus nga Ginoo manluluwas, yes, pwede na ikaw nga makasimba kaniya sa espiritu sa kamatuoran, and by that, pwede nimo ma-spend ang imong time in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and then you are ready to learn Bible doctrine. So by this time, sa atong ikanta ganina, no, nindot tong atong mga kanta, one day at a time. No? Now, say, masabot ta sa mga circumstances kalibutan. But ang kabubuton gyud sa Dios nga dili kita masabot, dili ta masangit ini mga circumstances kalibutan. Ang circumstances kalibutan is just na sa kwan pa na lamas lang na sa atong mga kinabuhi para sa mga Kristohanon. Lamas lang na siya. But we need to enjoy our spiritual life. Kinahanglan magmalipayon kita sa atong Espirituhanon nga kinabuhi. Ang akong kinabuhi nasa kamot sa Diyos. Ang inyong kinabuhi nasa kamot sa Diyos. He holds our future. Siya ang nahibalo sa atong kinabuhi. Wala tayo dapat kabalakan. Dili nga kalibutan. So by this time, ginasiris na to ang libro sa Matthew o nanata sa actually sa anak na ta ni David, no? Naka-focus na ta sa anak ni David nga si Solomon. Actually sa Matthew 1, sa ako nang giingon sa inyo ha, puro si kini siya generation, and then nabot kita sa verse 7, og si Solomon ang amahan ni Roboam. Mo na ni siya, no? Pero kung sugdan na to ang 6, og si Jesse ang amahan ni David nga hari, og si David mao ang amahan ni Solomon nga gianak sa asawa kanhi ni Urias. So dinhi kita nagtapos nitong milabay nga Domingo, og yes padayon kita. Now, ang pagtuon sa pulong sa Dios, gitawag nato kini siya exposition. Ang atong pagtuon karon, verse by verse kita. No? O sa pila lamang ka bersikulo dugay na itong Muhammad tungod kay, like for example sa life ni David, wala ko kanina ito gitik up yun by detail ang kasaysayan ni David, no? At least nakuha na ito ang summary. Then now sa kay Solomon, hantod nga mawot kini siya kay Jesus Christ, no? Now dinhi kita sa life ni Solomon karon. So, si Solomon, mao kini siyang anak ni David. Now, just remember, the life of Solomon, nag-start kini siya sa ginatawag nato o kinabuhi nga nindot. Grabe ang kahimtang ni Solomon tungod kay napanunod ni Solomon
dili lang ang wealth, dili lang ang fame, kundi man apila ang spiritual heritage ngayang napanunod gikan kang David ngayang amahan. Now, dinhi atong pagtunan kini siya. No? The reign of David, truly an exceptional period in Israel's history, was marked by great prosperity and imperial power. Grabe itong kahimtang nila, no? Gikan kay David. No? Moto yung pinaka highest peak sa nasod ng Israel. Nga din, tungod sa pagdumalan ni David, ng espirituhanon kay siya, si Biral kayo makikita og leader ng espirituhanon. No? Usahay kita magapangandoy, kita magkapatunong tatag leader ng espirituhanon. But it seems layo pa kayo sa atong panahon. No? But during that time, ang Israel, nakabot yun sila sa pinaka-highest nga gitawag na tog level sa ilang society, prosperity, wealth, and spiritual blessings because of the life of David. Grabe man kay espirituhanon si David. Grabe ka puno sa iyahang ulo sa mga doktrina. Nagkinabuhi siya nga nagasalig sa Diyos. Bisan man kinsa tong iyang makaaway, magliyon man, mabir man, magulayat man, ang iyang pagpakigaway tungkol sa iyang pagsalig sa Diyos. O busa man nahimong siyang leader sa Israel. And then, sa wala pang mamatay si David, atong nakita, gitudlo niya kini nga mga pagtulunan nga tukang Solomon. Wala gid niya gihikaw ang pulong sa Dios ngadto sa iyang anak. O busa kining iyang anak nakakaton sa mga dag-ahan nga pagtulunan gikan kang David nga iyang amahan. So mo kana ang atong mga kabataan ang prinsipyo diri. Kita nga mga ginikanan dapat ato yung pagatudluan ang atong mga anak sa pulong sa Dios. Kay kung atong matudluan sila sa pulong sa Dios, nan atong makita din na magkinabuhi sila sa pagkamatarong, magkinabuhi sila nga magsunod sa kabubuton sa Dios. Diri atong nakitan as David's son, ang chosen successor, siya man yung sunod nga hari ni David. Solomon inherited a kingdom overflowing with divine blessings. Grabe ang panalangin ni Solomon, no? Sa pagpuli niya isip hari sa Israel, nadawat niya ang pinagkadako kayong gahom o gawas na nga kadawat siya sa pinagkadako ng gahom, pati na ang wealth o gitawag na itong spiritual heritage kang David. So he also began his reign having received from his father the finest spiritual heritage. Pagkanindot, no? Natay ginikanan ang katong akong papa, mag-uuma man to. So, magituon-tuon og Biblia until at the age of 60s. No? But I really praise the Lord at the age of 60, nakakaplag siya sa Ginoo. But, unsa may ang itudlo sa mua, gikan sa gamay pa mihantod sa 60, no? Unsay pulong sa Dios. Wala yun. But I really praise the Lord nga in spite, bisan man yan ang kahimtang, naluwas paghihapon mi. Nakakaplag paghihapon mi sa kaluwasan. No? Grasya sa Diyos. Wa man gyud nagtudlo si Papa, si Mama sa mua, gikan sa gamay pa mi sa pulong sa Diyos. Wa gyud mi alamat sa pulong sa Diyos. Apan salamat sa Diyos nga in spite sa among kahimtang na wala nagatudlo sa pulong sa Diyos, naluwas paghihapon mi. Kana tungod sa dakong grasya sa Diyos. Sama sa inyo no? Nangaluwas po mo tungod sa grasya sa Diyos. O wala ganit na mag-expect o maun sa ta. Sama sa kuha, wala ko nag-expect nga mahimo kong yun ani. No? Wala. Layo kayo sa akong panglantaw. Murag, wala gini sa akong isip sa nag-eskwela pa ko high school.
But it so happened nga yung nanay ang nagkapangitabo. Pasalamat kamo nga mga anak karon kung ang inyong mga ginikanan nagatudlo kaninyo sa pulong sa Dios. Like David, nga gitudloan niya ang iyang anak nga si Solomon sa pulong sa Dios. O busa si Solomon nakasunod sa mga pagtulunan sa pulong sa Dios. When Solomon was a boy, David recognized the importance of communicating doctrine to his son while he was still young, so that when he is old, he will not depart from it. Mao gini ginatudlo ni David kadto sa iyang anak nga si Solomon. Og makita nato kana sa Proverbs 22:6. Ang Proverbs 22:6 usa kana ka recollection ni Solomon gikan sa pagtudlo sa iyang amahan nga si David. Og busa si Solomon ang nagasulat sa proverbio og samtang gisulat niya kini based sa iyang nahibaluan sa iyang amahan nga si David. O matud pa rin ha, nag-iingon, kinahanglan i-communicate ang doktrina ngadto sa atong mga kabataan samtang bata pa sila. Aron nga sa dihang magadako na sila, dili na sila magpalayo niya. So, many of the proverbs written by Solomon, atong nakita sa letter sa iyang kinabuhi, mga recollection niya na sa mga doktrina nga iyang katunan gikan sa iyang amahan nga si David. From David, the Levitical priest of his day, Solomon learned essential principles of the Word of God as it is existed for Old Testament Israel. Tremendous doctrines pertaining to salvation, praise, divine essence, and the spiritual life. O busa atong makita sa kinabuhi ni Solomon, nag-enjoy kit siya sa iyang kinabuhi. In fact, daghan ang imuhang makita diha sa pulong sa Dios nga everyday sa ilang kinabuhi, nag-enjoy sila sa pagsimba sa buhi ng Dios. Everyday. Kanang kanta na itong one day at a time, kinabuhi na nila ni Solomon o David. One day at a time. Salamat na po sa bagong adlaw. Another opportunity, another blessing. Magmalipayon kita sa pagsimba sa itong buhi ng Diyos. Every day. So Solomon also developed the desire to serve the Lord with gladness every day. Kamu na, pamay kalipay sa Diyos, sa pagpangalagad sa Diyos every day. Dapat magmalipayon na sa pagpangalagad sa Diyos. Pagbata na ito sa pagabuntag, dapat enjoy na ta. Salamat sa bagong kinabuhi. Mabaya kita magdahong, basig matikukat ta sa gabi yun ta, yung nakamata pa manday ta. Salamat sa Diyos. Nagpasalamat ba ta sa Diyos? Nagmalipayon ba ta sa extensions kinabuhi? Dapat pasalamat ta. Dapat mag-enjoy ka kada adlaw. Magmalipayon ka diya sa Ginoo. Dili kay magmagulanon, no? So Solomon also developed the desire to serve the Lord with gladness. Sa Hebrew nga pinulungan Simchar, makita sa Psalms 100 verse 2, corrected translated, no? Super abundance of happiness. Super abundance of happiness. Every day, dapat super abundance of happiness. Hindi itong happiness kalimutan. Kuha na ito, bulak-bulak lang to siya. Super abundance of happiness in serving the Lord. Dapat nagmalipayon ka ni anak. God, salamat na po sa imong pulong. Magkinabuhi na po ko in fellowship sa imuha. Magkinabuhi ko nga filled with the Holy Spirit. Magkinabuhi ko nga magsunod sa imong kabubuton. So muning sinulat Salmo ni David, no? Serve the Lord with gladness. Every day, every day. The overflowing of happiness, the most fantastic of all happiness belongs to the mature believer. Now, ang usa lang ka problema na ini lagi,
Kaya kung dili ka maghamtong, dili mo kundi mo na may experience. How do you enjoy life? Nga nata sa chaos. Like for example, sa kahimtang sa Pilipinas. Nata sa dangerous ng mga panahon. Kung saan mo pag-enjoy niya na. So if you are not growing spiritually, you won't really enjoy. Kinahanglan nga magtubo kayo nga tos pagkahamtong. Kaya mag-enjoy ka bisag unsa man ang circumstances sa kalibutan. Para lang na siya sa mga mature believer nga magiging malipayon ka bisag unsa magapaghitabo. Because you know your life is in the hands of God. Ang imong kinabuhi, ang Diyos man ang nagagunit. He holds my future. Sabi ko si Lips katong gikanta ganina. So, He holds my future. An empty grave is there to prove my Savior lives. Ang atong Diyos buhi. O tungod kay buhi siya, nagalihok siya sa atong kinabuhi matag karon og niya. Karon, nagatanaw, nagabantay siya kanato. O wala tayo dapat kabalakan sa atong mga future. But we really need to grow to spiritual maturity. Nga diin mausog ang atong perspective sa kinibuhi. As the believer serves the Lord faithfully, he responds in his soul to God's unfailing love and grace. Mao kining kinabuhi ni Solomon. Nagapangalagad siya diha sa grasya sa Ginoo. Nagapangalagad siya diha sa kabubuton sa Ginoo. Then ato nakita, he appreciates that every day is the day which the Lord has made, and appreciates, no? And rejoices in it with a superabundance of happiness. Sa Psalms 118:24. Pwede ninyo ka ng pagbasahon. Psalms 118:24. Si David, nagapangalagad sa Diyos nga malipayon. Shortly before his death, David exhorted the teenage Solomon to be strong. Therefore, unsure yourself a man and keep the charge of the Lord your God, to work in his ways, to keep his statutes, his commandments, his ordinances, and his testimonies, according to what is written in the law of Moses. Imagine that. Unsa kadako kayong concern ni Haring David nga to siyang anak nga si Solomon? Nga diin ang desire gid niya sa iyang anak nga magmasinugtanon sa Ginoo. Mo'y prayer ni Haring David sa iyang anak nga si Solomon. Nga magkinabuhi siya, nga magsunod sa mga kabalauran, sa sugo sa Dios, sa kabubuton sa Dios. Devoted to God, nagapangalagad sa Dios sa tibuok niyang kinabuhi. So, kini nakita na ni David nga dili na madugay mamatay na siya. Apan unsa may gibili ni David nga siyang anak? Word of God. Encouragement. Magiging strong siya sa iyang pagpanalagad sa Diyos. So, itong nakita din that you may succeed in all what you do and wherever you turn. 1 Kings 2 verse 2 hangtod sa verse 3. So Solomon accepted these instructions and began his reign oriented to God's grace and plan. O busa atong nakita nga si Solomon sa dihang nadawat kini siya nga instruction gikan sa iyang amahan nga si David. Iyang gisunod kini siya o oriented siya sa grasya sa Diyos o sa plano sa Diyos. O busa si Solomon nagapanalagad sa Diyos. Sa 2 Chronicles 1:1, now Solomon, the son of David, established himself securely over his kingdom, and the Lord his God was with him and exalted him greatly. When Solomon succeeded his father to the throne,
And that was in 965 BC, no? Kasi si David sa 1,000 man siya, no? From Moses 1,005, then now kay David 1,000. Now si Solomon karon na siya sa 965, siya nang nag-reign until pag-abot nila ni Isaiah, Daniel diri sa 700 BC, hangtod nga abot gyud kay Christ diri na sa 6 to 4 BC. Now, during this time, si Solomon ang naghari sa 965 BC, before Christ. He recognized the magnitude of the task of ruling Israel. Nakita ni Solomon, pagkadako nining akong responsibility, entire Israel, si Haring Solomon ang nagadumala niya. O busa, nagapangayo siya, pangutana man siya sa Diyos, kung sa iyang pangayoon. And then, wala gid masayop si Haring Solomon sa pagpangayo. Ato nakita nga si Haring Solomon, nakita niya ang kaimportante sa kaalam sa iyang pagdumala sa nasod, sa pagdumala sa iyang mga katawhan, o bisan man sa paghatag sa mga fair judgment, patas ng mga paghukom. Now, ato nakita din sa kinabuhi ni Solomon. He sought wisdom from the Lord and commemorated 1,000 burnt offerings. Ang sabot ko sabot ini nga nung nag-istot siya 1,000 burnt offerings. Sa ilang nga time, sa dihang na sila yung mga burnt offerings, nagpasabot ka na sila sa ilang tinuod ng pagsimba o paghalad nito sa Diyos. Genuine worship. Genuine worship. Now, just remember, dili ka makasimba kung nakay sala. Makasimba ka lang sa dihang limpyo kastubangan sa Diyos. Mo na ikabubuton sa iyo. You are in fellowship with God when there is no sin in your life. So, mo na gibot ni Solomon, grabe ang iyang paghalad nga sa Diyos. Ang expression sa iyang pagsimba sa Diyos, mo ni halad siya sa mga burnt offerings. Kita karon simple na lang kita maghalad sa Ginoo. Lingkod lang mo din na, minamos pulong sa Ginoo. But just remember, you cannot worship God when the Word of God is not taught accurately and exactly. Di mo makasimba sa Diyos kung wala mo gitudloan sa pulong sa Diyos exactly. Parehan yan ng ibutang na to, uban ng mga grupo. At to sila simbahan, kaya magsimba. Huwag yan sila gitudloan o rebound technique. Saan man nila pagsimba nito ng limpios tubangan sa Diyos nga, bit-bit man nila ang tanang sala, gikan sila kinabuhi sa pipila ka mga adlaw. Kung saan man pagsimba nila sa Diyos. Di man na makasimba sa Diyos kung makasasala. We need to be experientially sanctified. An experiential sanctification mahitabo lamang sa diha nga ikaw limpyo sa tubangan sa Diyos. Ug busa mo kining hitabo kang Haring Solomon, hatag siya sa mga halad, expression of his genuine worship to God. And just remember that God is watching us now. Makita niya ang imong kinabuhi, ang imong pangunahuna, nakita niya ang imong motibo, o nganong nga niya kakaroon din. Ang kabubuto niya nga ikaw magasimba kaniya. O ang pagsimba kaniya mo, ang pagsimba sa iyang pulong. Tunan mo ang pulong sa Diyos, o sa diyang masamtan mo ang pulong, madunggan mo ang pulong sa Diyos, you will say, yes, thank you God. Praise God. Salamat sa Diyos. Salamat sa mga encouragement. Munang pagsimba. Pagsimba, Diyos Ginoo. Pagsimba is pagtuon sa pulong sa Diyos. Para ma-appreciate nimo ang essence of God. O nasa Word of God, makita na ito ka na siya. So, naipagsimba si Haring Solomon. Sacrifices and offerings played a significant role in the spiritual life
Much more than expressions of worship, these symbolic ceremonies and rituals set forth in the Mosaic Law were performed first and foremost to portray the doctrines related to Christ, salvation, and fellowship with God. Mo nang pagsimba. So, when you are in fellowship with God, yes, nagkasimba ka sa Diyos. Bisang mag-asa ka nga dapit, if you are in fellowship with God, you are worshiping God. So, ang pinaka-importante din na nagkinabuhi ka nga in fellowship with God. By taking part in the dramatic ritual that depicted Christ and His future saving work, Solomon demonstrated his faith in the coming Savior, recognition of God's perfect character and obedience to His will. Now, ito nakita din no? Maukin niyang life ni Solomon. Grabe ang iyang paglantaw sa pagsimba sa atong buhi ng Diyos. Priority niya ang pagsimba sa atong buhi ng Diyos. That night, after Solomon presented his thousands of offerings, God appeared and told him to ask for whatever he wanted. So after nga naghahatag si Solomon sa iyang thousands offerings, burnt offerings, nakita sa Diyos nga mao ni ang tinuod nga magsisimba nako. Mao ni ang tinuod nga adunay tinuod nga pag-appreciate, grateful o unsa man ang mga panalangin nga nadawat ni Solomon nga tinuod nga nagasimba siya sa Diyos. Gihatag niya ang pinakadabis sa iyang kinabuhi para sa Ginoo. Sa 2 Chronicles 1:7, atong nakita din gipangutana man siya sa Diyos that night. After Solomon presented his thousands offerings, God appeared and told him to ask for whatever he wanted. Gipangutana siya. Now, pinaagi ba yan sa damgo Sa damgo lang Gipangutana siya, pinagi sa damgo. Unsa may imong pangayoon ako, Solomon? Sa 2 Chronicles 1:7, Solomon responded, "Give me now wisdom and knowledge." Moragi gipangayon ni Solomon. Wisdom. I need wisdom. Moragi gipangayon ni Solomon. Now just remember, wisdom, imuha lamang magpatulan ang wisdom sa dihang kanunay kang nagatuon sa pulong sa Diyos. Dili nimo makatunan ang wisdom sa kalibutan. Kanang mga secular, mga education, magamit na nimo para sa imong pagkinabuhi sa kalibutan. Pero sa eternity, ang magamit dito ang imong spiritual life. So, importante kayo masabtan nimo kini siya, no? Wisdom ang gipangayon ni Solomon. Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before these people, for who can rule these great people of thine? 2 Chronicles 1:10. Israel's king spoke from genuine humility. Grabe ang iyang pagpaubos. Bot niyang pasabot, kulang ko kaalam, kulang ko kahibalo sa pagdumala nini nga nasod. Nagkinahanglan ko kaalam. And because he did not ask for riches, wealth, or honor, but instead asked for wisdom in 2 Chronicles 1:11, he showed orientation to God's plan and capacity for the details of life. He sought only to increase his understanding of divine truth. God was pleased with Solomon's request. Grabe ang pagkalipay sa Diyos sa hangyo ni Solomon, and granted him his desire above anything he could have dreamed. So gigrant sa Ginoo, gihatag ngadto kaniya. Sa 2 Chronicles 1:12, wisdom and knowledge have been granted to you. Gihatag sa Dios ngadto kaniya. And I will give you riches and wealth and honor. Ipakapit ba ang riches?
pakapin pa ang wealth and honor, such as none of the kings who were before you has possessed, nor those who will come after you. Tanawa ragod unsay nitabo sa kinabuhi ni Solomon. Makana ka kuyawan ang usa ka tawo nga mapaubsanon sa Dios. Yang gidawat ang iyang gintang nga kinahanglan jud ko kaalam. Buting pasabot kulang ko Ginoo sa kaalam. Parehapot ko sa tuwagot kung naginahanglan kag kaalam, kinahanglan magtuon ka sa pulong sa Dios. Og tungod kay mao gipangayo ni Solomon, gihatag niya ang kaalam, pangkapinan pa og riches, wealth, honor, gihatag ngadto kang Solomon. Gigrant sa Dios ngadto kaniya. O kung sa igon sa Dios, wala pa'y mga hari nga nakaangkon nga sama kanimo niini. Mga hari nga milabay. O bisan man sa malabot nga mga hari, dili sila makabaton sa samang kaalam, kadato, power, prestige nga maangkon nimo. Imagine dato unsang saad sa Dios kang Solomon. Karon atong ikumpara si Solomon sa ubang mga hari, nabay makalabaw kay Solomon? Wala. Og mo ning gisulti sa Dios sa 2 Chronicles 1:12. Basahon daw nato sa Bisaya. 2 Chronicles 1:12. Kinsay unang nakakita? 2 Chronicles 1:12. I will certainly give you the wisdom and knowledge. Sa Bisaya daw. Nay Bisaya? Sa 12 na tingon, yatag ko kanimo ang kaalam o kay balo. Dugang panini, hatagan ikaw o dugang ng kaptangan. Bahanti o kabantog, labaw sa nabasunan ni bisan kinsa maari kay ngadto o sa malabot. Okay, salamat no. Iyon na din hitabo ni Solomon. Kung ang usa di katao magapangandoy sa kaalam sa Dios. Kung ang usa di katao magapangandoy sa kahibalo, kaalam. Pagsabot sa kaalam sa Dios, just remember ang kaalam sa Dios asa nakasulat? Nara sa pulong sa Dios. When you study the Word of God, that means you are humble. Nagpaubos ka sa kabubuton sa Dios. God, gusto kong makakaton ini. God, gusto kong makasabot ini. Naadiri ang wisdom of God. Og nining panahon na kay wala pa man pre-canon pa man siya no, wala pa makumpleto ang Biblia. Apan ang Dios nagahatag kang Solomon sa tanang kaalam o gawas pa niya ng tanang kaalam, gipakabinan pa sa mga riches, honor o matud pa sa pulong sa Dios. Walay mga hari nga makasusama kang Solomon. Milabay o bisa man sa malabot. Nagpasabot nga dili basta-basta ang nangko ni Solomon. When Solomon succeeded his father to the throne, atong nakita ka na siya, nangko niya ang tanang mga espirituhanong panalangin, mga material nga mabutang, fame, power, nangkon ka na ni Haring Solomon. Then God added a promise that was a conditional guarantee for happiness. Conditional guarantee for happiness. God would prolong Solomon's days if he would walk as David had walked. Kung nagkinabuhi si Solomon nga matarong sama sa pagkinabuhi ni David, mataas sa iyong kinabuhi. In my ways, keeping my statutes and commandments sa 1 King 3:14. Solomon, like his father,
before him would have no persist in learning the word and applying it to his life. Only then could he be guaranteed true inner happiness with capacity to enjoy the abundant blessings promised by God. Ang kalipay na to, mga kaigsunan, nalang yun sa itong pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. And then blessings, materially, masunod na siya. And praise the Lord. Nga ang panalangin po, iha po nang ihatag. Now, ako i-explain sa inyo ganong pagapanalanginan po. Ang usa ka tao nga nagapangandoy sa kaalam. Ang usa ka tao nga nagapangandoy sa kaalam, magagrow siya spiritually. O the more nga magagrow siya spiritually, magkataas ang iyang capacity for life. Kung magkataas ang iyang capacity for life, dagaan siya daghang opportunity nga makapangalagad sa Diyos. So dili mahindir ang imong pagpangalagad sa Diyos, dili tumingon nga awa manggoy pamiliti, di ko kasimba. Nagpasabot wala to'y capacity for life. Dili ka pwede magkarason, wag ko'y pamiliti, di ko makasimba. Because if your motives is really, kung ang motibo nimo is tinuod yun nga magatuon sa pulong sa Diyos, kung ang motibo nimo tinuod yun nga magasimba sa Diyos, ang Diyos dili mo hikaw nimo sa paghatag sa imong pamiliti. O bisan man sa imong panggasolina, dili niya na ihikaw sa imo. Imposible ihikaw niya sa imo kung ikaw positibo. Mahindir ang imong opportunity sa pagpangalagad sa Diyos. Busa, iyang ihatag na. Ang imong capacity, kung asa ang level sa imong capacity, ang Diyos nagasabay siya niya na. Kung busa makapangalagad ka niya to the maximum, tungod kay provider man ka niya sa tanan nga imong gikinahanglan. So, here is the wisdom of Solomon. Solomon's wisdom was evident during key periods of his reign. Naging siya kaalam. The scripture speaks of his maturity and stability in taking the throne of Israel and in following years when he built the temple and his own royal palace. Imagine that, wala matuguti si David sa pagtukod sa temple. Nga naman, tungod kaya nakasala ba ito si David, no? Wala nagpasabot ka hamtong kang magtutuo nga di na ka makasala, ha? Basing mo ingon mo nga, Pastor, di nakakasala. Makasala pa ang hamtong ng mga magtutuo. Ang nakanindot lang sa hamtong ng magtutuo, sa dili hamtong ng magtutuo, kay mubalik dayon siya sa Diyos. Mubalik dayon siya sa Diyos. Busa, bisan man si David nagkasala, pagbalik niya sa Diyos, gigamit ihapon siya sa Diyos. Hangtod na siyang kamatayon. So, wala nagpasabot nga magkasasala ka nga di ka kapangalagad sa Diyos. Bisan magkasala ka, kumubalik ka sa Diyos, gamiton ka yun sa Diyos. He will forgive all your sins. Mubalik ka sa Diyos, unsang mga sala ay mong giiskutan din nga nabuhat ni mga dako kayong sala. A.J. King, sayon na kayo na sa pagpasaylo sa Diyos. Bisang unsa kadaghan sa sala ng imong nabuhat, mubalik ka sa Diyos. Sayon na kayo pagpasaylo sa Diyos sa imong. Pero ang tao di makapasaylo. Mao ni ang problema sa tao. Kaya ang tao di makapasaylo. Bisan ang Diyos makapasaylo, ang tao dili makapasaylo. Ang kabubuton sa Diyos nga ikaw mubalik sa Diyos, magkinabuhi ka in fellowship with God, and then pag kinabuhi mo in fellowship with God, God will use you to the maximum. Pagagamiton ka niya ngadto sa pinaka maximum pag sa imong pagpangalagad sa Diyos. Mao ka ng kabubuton sa Diyos. Wala'y magkasasala nga wala gipasaylo sa Diyos. Mga prostitutes, mga tax collectors o ng mga panahon, mga napusis sa demon,
Imagine that, napusis na sa demon. Pero, sa diyan nagatuo sila kang Kristo Jesus, they were completely healed physically and spiritually. O busa, makapangalagad ta sa Diyos. Bisa mag-unsa ka magkasasala ta. Like Apostle Paul. Unsa man ka magkasasala si Apostle Paul, apan gigamit gihapon siya sa Diyos. To the maximum. No? Walay usa nga dili pagagamiton sa Diyos. Ayaw pag-isip nga lisod kayo ka nga di ka makapangalagad sa Diyos. No. Wala po nagpasabot nga kung dato kay ka, busy kay ka, di ka makapangalagad sa Diyos. Yes, makapangalagad po ka sa Diyos. Kitang tanan gihatagag opportunity sa Diyos nga makapangalagad ngadto kaniya. Now, imagine that King Solomon, siya ang nagpatukod sa temple. Siguro dili pa kayo ninyo masabtan o unsa ang significance sa temple. Sa una, atong nakita, tabernacle pa lang. Sa nagbiyahe sila gikan sa Egypt, gidaladala nila ang tabernacle, then nalito ang Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant, nalito ang presence of God. Motong ginayayungan nitong Ark of the Covenant. Tag-unong katao ang yayong niyan to. Ginaladala nila to, then ang Diyos nag-auban nila during the night, na pillar of fire, during the day, na pillar of cloud. Because God was with him. Ang Diyos nag-auban sila. Wala sila gibiyaan sa Diyos. And then, sa diyang niabot na sila sa Israel, nakita ni David, magtukod ko guwapo kayong palasyo. Unya, ang balay sa akong Ginoo, tabernacle lang, tent lang. Buhatan ako ni siya mayong templo. Mato dito nagsugod sa kang David. Gusto niyang buhatag templo, pero kaya nagkasala man siya, wala gitugod sa iya ang pagbuhat sa templo. Dito, kang Haring Solomon, nahitabo ang templo. Huwag mo kining nabuhat ni Solomon ang templo. Now, sa diyan nga ng templo, ang significance is worship. Pagsimba sa Diyos. Pagsimba sa Diyos. Sa 70 AD, tungkol sa makasasala sa mga Hudiyo, gidisiplina sila. Ang templo, gigunob. Sa pagdumala ni Titus, gi-invade nila ang Jerusalem o gi-apil nila pagguba ang mga templo o dito nawala na ang templo hangtod sa atong panahon karon. Apan salamat nga after nga nawala tong templo nga ay church. Ang church karon atong nakita mo na po yung gigamit nga diin mag-gather ang mga tao o pagkasimba sa buhay nga Diyos. Tungod kay ang inyong kinabuhi, mo naman ang templo sa Diyos. Your body is the temple of God. Nasa sa sulod sa imong kinabuhi, o sa diyang nasa sa sulod sa imong kinabuhi, siya kanunay nga gadasig kanimo, nga diin, magabuhat ikaw sa mga buluhaton, nga diin, kabubuton sa Diyos. Busa, nagasimba ikaw sa Diyos. Based sa feeling of the Holy Spirit inside you. Because the Holy Spirit nasa sulod sa atong kinabuhi. Siya ang templo. Kita ang templo sa Holy Spirit. O busa, nasa sulod sa atong kalag ang pagsimba sa atong buhay ng Diyos. And that's why we go to the church, study the Word of God, learn the Word of God because we need wisdom. And that is what we call that worship. Muna ang tawag na itong pagsimba. O mo ka nang ibuhat ni Solomon, gitungkod niya ang templo to worship God. Aron na masimba na ito ang buhay ng Diyos. Now, siguro din hinako kini siya pagkatapuson, atong abrihan ang atong mga Biblia sa 1 Kings,
andi natong abrihan kini o unsa kining kaalam nga gihatag sa Dios ngadto kang Solomon, dili lang pagtukod sa templo kundi bisan man sa nagapanghitabo sa diyang gitagaan siya og kaalam sa Dios. First King atong sugdan, magasugod kita sa chapter 3. First King chapter 3, magasugod kita sa 3 ngadto sa 28. Pwede atong sugdan sa 1, no? Nagaingon dinhi og si Hari Solomon mao ang hari sa tibuok Israel. O kini mao ang mga prinsipe nga diha kaniya. Si Asarias ang anak nga lalaki ni Sodok nga saserdote, si Eliorib o si Ahiya ang anak nga lalaki ni Sisa nga iskriba, si Josaphat ang anak nga lalaki ni Ahilod ang kalihim. Then verse kadali kay 3, 4 akong ibasa, tingala ko. Okay, sugdan nato sa 1. Og si Solomon nakigsandurot kang Paraon hari sa Ehipto, og ipangasawa ang anak nga babae ni Paraon, og gidala siya ngadto sa syudad ni David. So ang asawa din ni Solomon usa ka Egyptian kini siya, no? Anak ni Paraon. So og gidala niya ngadto sa syudad ni David hangtod nga natapos na niya ang pagtukod sa iyang kaugalingong balay og sa balay ni Jehova. Mawala ni natukod na niya ang balay ni Jehova, templo, og sa kuta sa Jerusalem nga nagalibot niini. Verse 2. O galing ang katawhan naghalad dito sa tagas nga mga dapit, kay walay balay nga gibuhat alang sa ngalan ni Jehova hangtod niadtong mga adlaw. Og si Solomon nahagugma kang Jehova nga nagalakaw sa kapalauran ni David nga iyang amahan. O galing lamang siya naghalad ug nagsunog sa insenso dito sa tagas nga mga dapit. Verse 4. Ug ang hari niadto sa gabaon sa paghalad dito kay kadto mao ang labing hataas nga dapit. Sabot masinibahon gid si Solomon, no? Usa ka libo ka mga halad nga sinunog ang gihalad ni Solomon niadtong halarana. Sa gabaon si Jehova nagpakita kang Solomon pinagi sa usa ka damgo sa gabi. Nagpakita si Jehova pinagi lang sa damgo. Ug ang Dios mingon, pangayo kung unsay akong ihatag kanimo. Verse 6. Og si Solomon mingon, ikaw nagapakita sa imong ulipon nga si David nga akong amahan sa dakong mahigugmaong kalulot. Ingon nga siya naglakaw sa atubangan mo sa kamatuoran o sa pagkamatarong o sa katulid sa kasing-kasing uban kanimo. O ikaw nagbaton alang kaniya nining dakong mahigugmaong kalulot nga siya gihatagan mo usa ka anak nga lalaki aron sa paglingkod sa iyang trono ingon nining adlaw. Nagisgot nito sa kang Solomon. O karon o Jehova nga akong Dios, gihimo mo ang imong ulipon nga hari ilis ni David nga akong amahan, o ako may usa lamang kadyutay nga bata. Wala akong mahibalo kung unsaon pagula kung pagsulod. Wala sa kabalo sa mga buluhaton. Verse 8. O ang imong ulipon anaa sa kinataliwadan sa imong katawhan nga imong pinili, usa kadakong katawhan nga dili maisip ni maihap tungod sa pagkadaghan. 9. Busa hatagi ang imong ulipon sa usa ka masinabtanong kasing-kasing sa paghukom sa imong katawhan aron maila ko ang kalainan sa mayo ug dawtan. Kay kinsay makahimo sa paghukom nining imong dako nga katawhan. Fair gyud si Solomon. Verse 10. Ug ang pagkapakigpulong nagapahimuot sa Ginoo kasi Solomon nangayo nining butanga. Verse 11. Og ang Dios mingon kaniya, tungod kay nangayo kanining butanga ug wala mangayo alang sa imong kaugalingon sa taas nga kinabuhi, ni mangayo og mga bahandi alang sa imong kaugalingon, ni sa kinabuhi sa imong mga kaaway, apan nangayo alang sa imong kaugalingon ug sa labutan sa pag-ila sa hustisya. Verse 12. Aniya karon ako nagbuhat sumala sa imong pulong
Tanawa ako nagahatag kanimo og usa ka maalamon ug masinabtanong kasing-kasing sa pagkaagi nga walay sama kanimo sa mga nanghiuna kanimo, bisan sa sunod kanimo walay motindog nga sama kanimo. Ato makita diri, no? Si Solomon kaalam ang iyang kinahanglan, especially sa pagdala sa mga tao. Fair, justice. Ang gusto ni Solomon nga makatinder siya og fair judgment alang sa tanang mga katawhan. Musay magtanaw ta sa atong kalibutan karon, asa pa man ang hustisya sa atong kalibutan karon, no? Usay di nangyud atong makita. But Solomon mo ning gipangita ni Solomon. Verse 13. Og ako naghatag usab kanimo sa wala nimo pangayuan, nining duruha mga bahandi og dungog, aron walay bisan kinsa sa mga kaharian nga sama kanimo sa tanang mga adlaw mo. 14. O kung ikaw magalakaw sa akong mga dalan o pagbantay sa akong kabalauran o sa akong mga sugo, ingon sa paglakat sa imong amahan nga si David, nan palugwayan ko ang imong mga adlaw. Verse 15. Og si Solomon nahigugma og ganiya karon kadto sa kadamgo og siya miadto sa Jerusalem og mitindog sa tubangan sa arka sa tugon ni Jehova, og naghalad og mga halad ka sinunog og mga halad sa pagigdaet og naghimo og usa ka kumbira sa tanan niyang mga ulipon. Damgo lang to, no? Pero sama gyud nga ang Dios nagapakig-istorya kaniya og gituuhan niya nga ang Dios tinuod nga nakig-istorya kaniya niadto. Pero unsa nitabo? Nahimo gid siya manggialamon. Unya miadto sa hari ang duha ka mga babae na diri nagsugod atong makita og unsay gisgutan dinhi. Unya miadto sa hari ang duha ka mga babae nga bigaon og mingtindog sa iyang atubangan. Og ang usa ka babae mingon, "O Ginoo, Ginoo ko, ako og kining babae bayhana nagapuyo sa usa ka balay, og ako nag-anak og usa ka bata uban kaniya dito sa balay." Verse 18. Og nahitabo sa ikatulo ka adlaw sa tapos ako mag-anak, kining babayhana nag-anak usab og kami na nagkauban, walay dumuluong uban kanamo sa balay. Gawas kanamong duha dito sa balay. Verse 19. Og ang anak dining babayhana namatay sa pagkagabi kay kadto iyang hidat-ugan. Ang anak sa usa ka babae namatay kay iyang naligiran ba, no? So nandatugan. Verse 20. Og siya mibangon sa tungang gabi og iyang gikuha ang akong anak nga gikan sa akong luyo. Maro-maro ang usa ka babae, no? Samtang naghigda siya, tanong siya, patay naman niya akong bata, kaya ako maning naligdan, naman sa kabata sa pikas, ako nang ikambyo bin. So, gikuha niya itong bata sa pikas, gibutang niya siyang higdanan, and then gikambyo niya ang iyang patay nga bata dito sa pikas. So, nag-switch sila, giswitch niya. So, padayon. Samtang ang imong ulipon nga babae nagkatulog o gibutang kini sa iyang sabakan o gibutang ang iyang patay nga bata sa akong sabakan. Gikambyo, no? 21. O sa pagbangon ko sa pagkabuntag sa pagpasuso sa akong bata, aniya karon kini patay na. Turatan siya iyang papasusoon. Pagpasuso niya nga sa pagsuso nga patay naman. Apan sa pagtanaw ko niini sa pagkabuntag aniya karon dili man akong kaugalingong anak nga lalaki nga mo'y akong gipanganak. Diay, no? Manganak mo, tanawag yun ang dagway una sa inyong bata kaya pas makambyo sa lain, no? So tanawag yun kung saan. So pagkana niya, murag dili magitimaw, murag dili man na yung dagway. So nakaila siya siyang anak. 22. Ug ang usa ka babae mingon, dili, kung dili ang buhi mao ang akong anak nga lalaki. Ug ang patay mo imong anak nga lalaki. Kung yun, no, kanang may pagkatikasan yun yung tao sa kalibutan, no? May pagka, kasi tawagan na, kanang gusto mo likay sa kwan ba, sa responsibility, no? And then, kini mingon,
Dili kung dili ang patay mao ang imong anak ang lalaki o kang bubuhi mao ang akong anak nga lalaki. So kini mao ang ilang gisulti sa tubangan sa hari. Verse 23. Unya mingon ang hari, ang usa mingon, mao kini ang akong anak nga buhi o ang imong anak mao ang patay. O ang usa mingon, dili kung dili ang imong anak nga lalaki mao ang patay o ang ako mao ang buhi. Inilugay na sila. Now 24. O kang hari mingon, kinsa man ning hari dere? Si Solomon. Now hinumdumi nga ang Dios nakikistorya niya pinaagi lang sa damgo. Pero tanawag kung sa hitabo sa damgo. O kang hari mingon, dali ako og usa ka pinuti. Nangayo si Haring Solomon og pinuti. Kanang pinuti sa Bisaya, pero sila na espada na, no? O gidala nila ang usa ka pinuti sa tubangan sa hari. 25. O ang hari mingon, bahina ang buhing bata sa duha o ihatag ang katunga sa usa o ang katunga sa usa. Amo ning gingon ni Solomon. O sige. Kay duha man mo nga hatag iyan ini ato ning tungaon. Ang katunga imuha o ang katunga yaha. Sa mo ning gingon ni Solomon. Verse 26. Tulo na lang ang bersikulo, manata. Unya ang babae nga tagiya sa buhing bata, misulti sa hari. Kaya niyang kasing-kasing na sakit tungod sa iyang anak nga lalaki, o siya mingon, o Ginoo ko, ihatag kaniya ang buhing bata. Ang tinuod ginahan, di mo sagot, minsan nga, ihatag na lang sa iya ha. Yung unang-unang, bumatay akong anak ini. No? Kitungawin mo ni. Siya, o Ginoo, ihatag kaniya ang buhing bata o gayaw siya pagpatya kana sa bisan unsang pamagi. Apan ang usa katong dili tinuod ginahan, apan ang usa mingon, dili mahimo nga maako og dili mahimo. Bahina ka na. Kinsa nga dili mahimo nga dili mahimo nya dili pud pa ako. Sa bahina ka na. Buti mo sabot tumaan ang bata. 27. Unya ang hari mitubag og mingon, ihatag kaniya ang buhing bata o kayaw gayud pagpatya kana. Siya mao ang tinuod nga inahan ni ana. Dinhi nagsugod ang kaalam ni Haring Solomon. Which is, kung imong pagkatanawon, ang Dios usagid ka tinuod sa iyang saad. Bisan sa damgo lang, sa dihang ang usa ka tawo nagatuo sa Diyos sa iyang kinabuhi. Mahimo nga natinuod yun sa kinabuhi ni Solomon. Daghang mga istorya diri sa unahan nga diin si Haring Solomon mangyalamon dyan. Mag-enjoy ko mo sa unahan, pero ang ito is just only a summary. Almost na little na ganina to, pero yes, nindot ang kasaysayan ni Haring Solomon. Well, atong time, lapas na tagamay po sa dinhin na lang sa tataman until such time atong padayon kini sa sunod na usab nga Domingo. And I just do hope nga aduna ka mo yung nasabtan bisan man sa kinabuhi ni Haring Solomon. Usa ka masining bahon sama siyang amahan. Din ginahalad niyang kinabuhi alang lang gyud sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. And I just do hope magkita usab ingunanan atong kinabuhi masining bahon. Magapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Diyos, kaya ang pagtuon sa pulong sa Diyos mo ang tinuod nga pagsimba. Kaya mag-aampo kita. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon kami maghahatag sa mong pagpasalamat, pagkaya kong paghimayang anak kanimo, bisan man sa imong pulong nga mong ginatunan karon. Dalaygon gyud ikaw o salamat sa imong grasya nga gihatag nga ni kanamo nga sa dihang magatuon kami sa imong pulong, nagahatag ka ng dugang nga pagtubo, dugang kahibalo nga magkinabuhi usab kami sama niini sa mga adlaw nga pagkinabuhi. Ginauli na mo tanang pagpasalamat pagtay, paghimaya anak kanimo, tungod kay ikaw lang gyud ang angayan nga mudawat niini. O kini mo ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.